Welcome to Heart Secrets. Magandang araw po sa iyo, Miss Heart. Ganon din po sa inyong mga listeners. Ako po si Edwin, 32 taong gulang. Isa akong tricycle driver at yon ang pangunahing pinagkukunan ko ng kabuhayan para sa aking pamilya. May asawa po ako at isang anak. Hindi man marangya ang buhay namin, ginagawa ko naman ang lahat para maibigay ang pangangailangan ng pamilya ko. Ngunit sa totoo lang, maraming araw na kapos kami. May mga panahong sakto lang ang kinikita ko sa pamamasada, pagkain, bayarin sa kuryente at tubig at pangangailangan ng anak namin sa paaralan. Kapag matumal ang pasada, halos hindi ko alam kung saan ako kukuha ng dagdag na pera. Kaya naman, madalas akong maghanap ng mga sideline. Isang araw, mahaba ang naging biyahe ko. May mga pasahero akong bagong baba mula sa terminal ng bus at nagpahatid pa uwi sa isang malayong baryo. Medyo malayo ang lugar kaya natuwa rin ako dahil kahit papano ay malaki ang naging bayad nila. Habang binabagtas ang daan patungo sa baryo, may nakita akong malaking bahay sa gilid ng kalsada. Napakalaki nito kumpara sa ibang bahay sa lugar. Malawak ang bakuran, mataas ang gate at halatang maayos ang buhay ng nakatira roon. Ngunit ang higit na nakatawag ng pansin ko ay ang karatulang nakasabit sa gate. Wanted trabahador. Napangiti ako ng malawak. Yun, baka ito na ang sagot sa paghahanap ko ng sideline. Bulong ko sa sarili. Hindi na ako nagdalawang isip. Matapos ihatid ang huling pasahero ko, ibinalik ko ang tricycle sa direksyon ng malaking bahay. Pagdating ko roon, ipinarada ko muna ito sa tabi ng kalsada. Bago bumaba, tumingin muna ako sa maliit na salamin sa tricycle. Nagayos ako ng buhok at pinunasan ang mukha ko. Dapat presentable, sabi ko sa sarili. Kahit kinakabahan, lumapit ako sa gate at pinindot ang doorbell. Lumipas ang ilang minuto. Sa totoo lang, Miss Heart, parang ang tagal ng 5 minutong paghihintay ko. Ilang beses kong tiningnan ang tricycle ko at ang paligid habang iniisip kung may lalabas ba. Hanggang sa bumukas ang maliit na gate. At doon ko siya unang nakita. Isang babaeng nasa 50 anyos na siguro. Ngunit napakaganda pa rin. Maputi siya, maayos ang pananamit at sopistikada kung kumilos. Talagang mapapatitig ka sa kanyang mukha. Nakapustura siya at halatang may pupuntahan dahil may dala siyang handbag. Napatingin ako sa kanya ng ilang segundo. Ito na siguro ang magiging amo ko, sabi ko sa sarili. Agad akong ngumiti ng malapad. Magandang umaga po, ma'am. Ako po si Edwin. Nabasa ko po kasi na kailangan nyo ng trabahador. Mag-a-apply po sana ako. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Hindi naman masama ang tingin niya, pero para bang sinusukat niya kung kaya ko ba talaga ang trabahong kailangan niya. Ilang taong ka na? Tanong niya. 32 na po, ma'am. May pamilya ka ba? Opo, may asawa po at isang anak. Tumango siya. Kaya mo ba ang pagiging trabahador dito sa bahay? Marami akong ipapagawa, lalo na sa bodega. Yung bodega ang kailangan kong ipaayos, siguro 2 buwan hanggang 3 buwan ng trabaho. Agad akong tumango. Opo, ma'am, kayang-kaya ko po. Malakas naman po ako at sanay sa mabibigat na trabaho. Hindi ko napigilang magbiro. Kayang-kaya ko nga po kayong buhatin kung kinakailangan. Bigla siyang napatingin sa akin. Napansin kong namula ng bahagya ang mukha niya. Ano? Sabi niya. Napakamot ako sa ulo. Hindi, ma'am, ibig kong sabihin. Malakas po ako. Kung mabibigat lang po na gamit, kayang-kaya ko pong buhatin yun. Napangiti siya. O sige, 20,000 ang magiging sahod mo kada buwan. Nanlaki ang mata ko. 20,000 po? Oo, yun ay kung maayos ang trabaho mo. Hindi ako agad nakapagsalita. Sa isip ko, malaking tulong yon sa pamilya ko.
Bukas na lang po ba ako magsisimula, ma'am? Tanong ko. Hindi. Bumalik ka na lang sa Makalawa. May lakad ako ngayon hanggang bukas. Maraming salamat po, ma'am. Asahan niyo po ang pagiging masipag ko. Mabuti naman kung ganon. Sige, Edwin. Bumalik ka na lang sa Makalawa. Tumango ako at nagpasalamat muli. Halos hindi ako mapakali sa tuwa habang nagmamaneho ako pa uwi, Miss Hart. Pagdating ko sa bahay, agad kong hinanap ang asawa kong si She. Mahal! Sigaw ko. Lumabas siya mula sa kusina. O bakit? Ang saya yata ng mukha mo. Maya-maya ay ikinuwento ko ang lahat. Mahal, may nakuha na akong trabaho. 3 buwan daw ang gagawin at 20,000 ang sahod kada buwan. Napangiti siya. Talaga? Oo, may malaking bodega raw na kailangang ayusin. Malaking bahay yung pinuntahan ko. Maganda yan. Malaking tulong sa atin yan pag nagkataon. Oo nga, kahit matapos lang 3 buwan, makakaipon tayo. Lumapit ang anak namin at niyakap ko yon. Pag-aaral ka ng mabuti ha. Kapag sumahod si Papa, bibilhan kita ng mga kailangan mo. Tumango siya at ngumiti. Nang gabing yon, masarap ang naging tulog ko, Miss Hart. Pakiramdam ko ay unti-unting may pag-asang gumaan ang buhay namin. Makalipas ang 2 araw, alas 7 pa lang ng umaga ay nasa harap na ako ng malaking bahay. Nakaayos ang aking damit. Naghanda ako ng maaga dahil ayokong malate sa unang araw. Pinindot ko ang doorbell. Makalipas ang ilang sandali ay bumukas na ang gate. Siya mismo ang sumalubong sa akin. Maaga ka ha? Sabi niya. Opo ma'am, ayoko pong malate sa unang araw. Mabuti. Tara, ipapakita ko sa iyo ang bodega. Pumasok kami sa loob. Mas lalo akong namangha sa laki ng bahay. Napakalinis at amoy mamahalin, Miss Hart. Ngunit nang makita ko ang bodega, doon ko naintindihan kung bakit kailangan niya ng trabahador. Napakaraming lumang gamit. May mga kahon, lumang aparador, gamit na nakatambak at mga lumang kagamitan at kung ano-ano pang kailangang ayusin. Ako nga pala si Marcela. Sabi niya. Ma'am Marcela po? Pwede mo akong tawaging ma'am gaya ng nakasanayan mo. Tumango ako at agad akong nagsimula. Sa unang araw pa lang, napagod ako ng gusto. Nagbuhat ako ng mga kahon at inayos ang mga lumang gamit. Minsan ay si Ma'am Marcela mismo ang nagdadala ng malamig na tubig para sa akin. Magpahinga ka muna, sabi niya bandang alas 3 ng hapon. Ayos lang po ako, ma'am. Hindi kita pinapasahod para himatayin ka sa trabaho. Napatawa ako. Sa mga sumunod na araw, Miss Hart, ganoon ang naging routine namin. Maaga akong dumarating at maghapon akong nagtatrabaho. Si Ma'am Marcela naman, halos palagi siyang nasa paligid. Minsan, nakaupo lang siya sa may pinto ng bodega habang pinapanood akong magtrabaho. Sa una, hindi ko yun pinansin. Pero habang tumatagal, napapansin kong mas madalas na kaming mag-usap. Nakakapagod ba ang pagiging tricycle driver? Minsan niyang tanong sa akin. Opo ma'am, lalo na po kapag matumal ang pasada. Mapapagod kang mag-isip kung saan ka kukuha ng pangkain ng pamilya mo. Kaya ka naghahanap ng dagdag na trabaho. Opo, para sa pamilya. Ako naman, mag-isa lang ako dito sa bahay. Napatingin ako sa kanya. Wala po kayong kasama? May mga anak ako pero may sarili-sarili na silang buhay. Yung iba nasa ibang bansa. May lungkot sa boses niya. At sa unang pagkakataon, nakita ko siya hindi bilang mayamang amo. Nakita ko siyang isang babaeng napakalungkot, Miss Hart. Hindi ko pa alam noon na ang simpleng pag-uusap naming yon ang magiging simula ng isang relasyong hindi ko kailanman inasahan, Miss Hart. Isang relasyong walang pangalan, walang kasiguraduhan, at higit sa lahat, isang relasyong hanggang ngayon ay hindi ko pa rin tuluyang makalimutan.
Lumipas sa mga araw at unti-unting naging magaan ang pakikitungo namin ni Ma'am Marcela sa isa't isa. Sa una, puro trabaho lamang ang pinag-uusapan namin. Ayusin mo muna itong mga kahon, Edwin. Saan ko po ilalagay ito, ma'am? Doon muna sa kabilang sulok. Ngunit habang tumatagal, nagkaroon na kami ng mga kwentuhan. Minsan, habang nagpapahinga ako, bigla siyang lalapit. Edwin, magkape ka muna. Salamat po, ma'am. Bakit ba palagi kang nagmamadali kapag umuwi? Siyempre po, naroon po ang pamilya ko. Napapangiti siya. Mabuti kang asawa. Hindi ko alam, pero sa tuwing sinasabi niya yon, Miss Hart, iba ang tingin niya sa akin. Hindi yon simpleng papuri lang. Parang may kung anong gustong sabihin ang mga mata niya, ngunit hindi niya masabi ng direkta. Isang araw, napansin kong mas maayos ang pananamit niya kahit wala naman siyang lakad. May pupunta po ba kayong bisita, ma'am? Tanong ko. Wala naman. Akala ko ho may bisita eh. Bakit? Hindi ba pwedeng mag-ayos para sa sarili? Aba, pwede ho, ma'am. Napangiti siya. Ewan ko sa'yo, Edwin. Napakamot ako sa ulo. May nasabi ho ba akong mali? Wala. Magtrabaho ka na nga. Ngunit nakangiti siya habang papalayo. Doon ko unang naramdaman na may nagbabago. Hindi ko maipaliwanag, Miss Hart, pero parang hindi na lamang amo at trabahador ang tingin namin sa isa't isa. Isang hapon, nag-aayos ako ng mga kahon sa bodega nang biglang mahulog ang isa sa mga ito. Napasigaw si Ma'am Marcela. Nakita kong natamaan ng bahagya ang kamay niya. Agad akong lumapit. Ako, ma'am, okay lang ho ba kayo? Medyo masakit. Hinawakan ko ang kamay niya upang tingnan kung may sugat. Ngunit ilang segundo kaming nanatiling ganon. Ako, nakahawak sa kamay niyang napakalambot, Miss Hart. Siya naman ay nakatingin sa akin. Bigla akong nakaramdam ng kakaibang kaba. Dahan-dahan kong binitawan ang mga kamay niya. Pasensya na po, ma'am. Bakit ko humihingi ng pasensya? Wala po. Mula noon, naging mas kakaiba ang pakikitungo namin. Hindi pa rin namin pinag-uusapan ang nararamdaman namin. At wala namang umaamin sa amin, Miss Hart. Ngunit pareho naming alam na may tensyon na sa pagitan namin. Minsan, binilan niya ako ng bagong polo. Para sa ano ito? Isuot mo. Ma'am, hindi niyo na po kailangang regalo ko yan, Edwin. Baka ho isipin ng asawa ko may nanliligaw na sa akin. Napatawa siya. May manliligaw ba sa'yo? Wala po. Loyal po ako. Bigla siyang natahimik. Napansin kong nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Mabuti naman. Hindi ko na ipinagpatuloy ang biro ko. Ngunit sa isip ko, alam kong may epekto sa kanya ang sinabi ko. Binibigyan niya rin ako ng pasalubong para sa asawa at anak ko. Hindi niyo po kailangan gumastos sa amin ng ganito, ma'am. Gusto ko, Edwin. Dahil doon, Miss Hart, mas lalo akong napaisip. Hindi naman siya obligadong bigyan kami, pero ginagawa niya. Tuwang-tuwa naman si She kapag umuwi ako. Mahal, saan galing to? Regalo ng amo ko. Ang bait naman ng amo mo. Oo, tapos ngingiti lang ako. Hindi ko sinabi sa kanya ang lahat. Hindi ko sinabi kung gaano nakalapit ang loob namin. Lumipas na ang isang buwan. Malaki na ang nabawas sa trabaho sa bodega. Mas madalis na rin kaming nagkakasama ni Ma'am Marcela. May mga araw na halos maghapon lang kaming magkausap. Ikinuwento niya sa akin ang buhay niya, ang pagkakaroon niya ng mga anak, at ang pakiramdam ng pagiging mag-isa sa malaking bahay. Ang mga panahong gusto niyang may makausap, ngunit walang mapagsabihan. Ako naman, ikinuwento ko ang hirap ng buhay ko, ang pagiging tricycle driver, ang mga araw na kulang ang kinikita, at ang takot kong hindi mabigyan ng magandang buhay ang pamilya ko. Hindi mo naman kailangang dalhin ang lahat ng problema.
Sabi niya sa akin, "Bilang lalaki ma'am, parang kailangan. Hindi lahat ng malakas. Kailangang laging magpanggap na walang pagod. Tao lang din kayo. Kapag pagod, magpahinga. Hindi kailangang akuin ang lahat." Hindi ko makakalimutan ang sinabi niyang yon, Miss Hart. Parang matagal nang walang nagsabi sa akin ng ganon. Isang hapon, pareho kaming nasa bodega. Naririnig lamang ang electric fan. May inaayos akong gamit nang lumapit siya upang makipagkwentuhan. Edwin, hindi ka ba nagsasawang magtrabaho?" "Para po sa pamilya, hindi ma'am." "Paano kung may ibang taong gustong tumulong sa iyo?" Napatingin ako sa kanya. "Bakit po?" "Wala naman." Ngunit hindi siya agad lumayo. Ilang segundo kaming nagkatinginan. Doon ko tuluyang naramdaman na hindi na ito simpleng pagtingin ng amo sa trabahador. Hindi ko na napigilan, Miss Hart. Lumapit ako at hinawakan ang mukha niya. Napapikit siya at doon tuluyan kong inangkin ang mga labi niya. Napahawak siya sa balikat ko at mas lumalim ang init na dumaloy sa aming katawan. May nangyari sa pagitan namin sa bodega ng araw na yon. Isang desisyong hindi namin pinagplanuhan at hindi rin namin agad napag-usapan. Pagkatapos noon, pareho kaming natahimik. Hindi ko alam ang sasabihin ko. "Ma'am, wag na. Wag mo munang lagyan ng pangalan." Wala sa sariling naapatango ako. At doon nagsimula ang relasyon naming walang label, Miss Hart. Hindi kami magkasintahan. Hindi rin kami nag-uusap tungkol sa kinabukasan. Kapag nasa trabaho ako, parang normal lang. Ngunit may mga sandaling hindi na maitatanggi ang pagiging malapit namin sa isa't isa. Hanggang sa ang nangyari sa amin sa bodega ay naulit na ng naulit. Hindi niya ako pinababayaan. Bukod sa sahod, madalas niya akong bigyan ng dagdag na pera. "Ang laki po nito, ma'am. Hindi ka ba tumatanggap ng tulong?" "Hindi naman po sa ganon." "Edwin, hindi to awa. Para sa iyo yan." Hindi na ako nakatanggi, Miss Hart. May mga pagkakataon pang may dala akong pagkain pauwi. Mga damit para sa anak ko at mga pasalubong para kay She. Pakiramdam ko ay talagang gusto niyang makatulong sa pamilya ko, Miss Hart. Ngunit habang tumatagal, mas lalo akong naguguluhan. May asawa ko at alam kong mali ang nangyayari. Pero sa tuwing sinasabi kong lalayo ako, bumabalik ako sa malaking bahay. Sa tuwing iniisip kong titigil na, hinahanap-hanap ko naman si Ma'am Marcela. Hindi ko alam kung pag-ibig ba yun o sanay lamang ako sa atensyon at pag-aalaga niya. Ang alam ko, sa loob ng 3 buwan, naging malaking bahagi siya ng buhay ko. At hindi ko napansin na habang papalapit ng matapos ang trabaho sa bodega, lalo naman akong natatakot. Dahil alam kong kapag natapos ang trabaho ko, baka doon na din matapos ang lahat sa pagitan namin. Dumating ang huling buwan ng trabaho ko sa bahay ni Ma'am Marcela. Halos patapos na ang bodega. Ang dating punong-puno ng kahon at lumang gamit ay naging maayos na ngayon. May mga araw na nakatayo ako sa gitna ng bodega at tinitingnan ang paligid. Hindi ko maiwasang isipin na sa lugar na yon nagsimula ang lahat. Doon kami unang naging malapit. Doon kami nagkwentuhan at doon din nagbago ang tingin ko sa kanya. Doon nagsimula ang relasyong alam kong hindi dapat nangyari. Pero kahit na ganoon, hindi ko maitatangging nasanay na ako sa presensya niya. Isang umaga, habang nag-aayos ako ng huling mga gamit, lumapit siya. "Malapit ka nang matapos?" "Opo, ma'am." Napakabigat sa dibdib ang dating ng mga simpleng sagot na yon. "Mamimiss mo ba ako, Edwin?" Hindi ko agad nasagot yon. Pero hindi ko rin kayang magsinungaling. Sa totoo lang, alam kong mamimiss kita, ma'am. "Gaano?" Napangiti ako ng pilit. "Hindi ko po alam." Lumapit siya ng bahagya.
Edwin, matatapos din naman talaga to, hindi ba? Alam natin yon mula pa sa simula. Opo. Wala naman tayong ipinangako sa isa't isa. Opo, ma'am. Ngunit habang inuulit ko ang opo, pakiramdam ko ay may gusto kong sabihin. May gusto akong itanong sa kanya na hindi ko masabi. Paano kung ayaw ko nang matapos? Paano kung gusto ko pa rin siyang makita? Pero hindi ko masabi-sabi, Miss Hart, dahil alam kong may asawa ako. At alam kong hindi pwedeng habang buhay na ganito ang sitwasyon. Dumating ang huling araw ko sa kanya. Maaga akong pumasok. Tinapos ko ang natitirang trabaho at inayos ang mga gamit. Pagdating ng hapon ay halos wala na akong ginagawa. Lumapit si Ma'am Marcela, dala ang sobre. Para sa'yo. Final salary po? Oo, at may dagdag pa. Ma'am, sobra-sobra na po ang naitulong niyo sa amin. Pinagtrabahuhan mo yan, Edwin. Hindi na ako tumanggi at tinanggap ko ang sobre. Maya-maya ay may inilabas pa siyang isang paper bag. Para sa asawa at anak mo. Napatingin ako sa kanya. Ma'am, pasalubong lang yan sa kanila. Hindi ko naman binili yan. Mga uwian ng mga anak ko at alam mo namang mag-isa lang ako rito. Hindi ko napigilang ngumiti. Maraming salamat po. Napakaswerte ko at nakilala ko kayo. Tumango siya, ngunit napansin kong malungkot ang mga mata niya. Mag-iingat ka sa pag-uwi, Edwin. Tumango ako. Maraming salamat ho, ma'am. Sa trabaho, sa tiwala, at sa pagtulong sa pamilya ko. At yun na, Miss Hart, ang huli naming mahabang pag-uusap. Lumabas ako ng malaking bahay. At habang unti-unti akong lumalayo, tinitingnan ko ang bahay niya sa side mirror. Pakiramdam ko ay may naiwan na bahagi ng sarili ko ron. Pag-uwi ko ay ibinigay ko sa kanila ang pasalubong. Tuwang-tuwa ang anak ko at masaya rin si She. Dapat masaya rin ako, Miss Hart. May sapat kaming pera para sa mga susunod na buwan, ngunit may kakaiba akong lungkot na nararamdaman. Kinabukasan, bumalik ako sa dating rutina. Maagang pasada, hatid sundo ng mga pasahero. Pila sa terminal, minsan matumal, minsan naman malakas ang kita. Pero sa bawat pagdaan ko sa kalsadang papunta sa baryo, hindi ko maiwasang mapatingin sa direksyon ng malaking bahay. Minsan gusto kong dumaan, huminto at pindutin ulit ang doorbell. Pero pinipigilan ko ang sarili ko. Tapusin mo na, Edwin. Sabi ko sa sarili. Ngunit hindi pala ganun kadali yon, Miss Hart. Isang gabi, habang nasa bahay ako, hawak ko ang cellphone ko. Ilang beses kong tinignan ang contact number niya. Hindi ko magawang tawagan at i-text dahil natatakot ako. Paano kung hindi niya ako gustong makausap? Paano kung para sa kanya, tapos na talaga ang lahat? At paano kung sagutin niya ako? Baka mas lalo lang akong mahihirapang lumayo. Naiisip ko, Miss Hart, na baka hindi pala siya nawawala sa isip ko dahil mahal ko na siya. O baka nasanay lang ako. Baka nami-miss ko ang paraan ng pag-aalaga niya sa akin at ang pakiramdam na may isang taong laging handang tumulong. Pero isang bagay ang sigurado ako. May nararamdaman ako para sa kanya. Lumipas ang ilang linggo. Hindi ko pa rin siya nakakalimutan, Miss Hart. May asawa at anak ako at alam kong kailangan kong pag-isipan ng mabuti ang lahat ng magiging desisyon ko. Hindi ko rin alam kung dapat ko pa ba siyang kontakin o tuluyan ng putulin ang lahat. Kaya sa inyo po, Miss Hart, at sa mga nakikinig ng kwento ko, gusto kong humingi ng payo. Kung kayo ang nasa sitwasyon ko, ano po ang gagawin ninyo? Pupuntahan ko pa ba siya at kakausapin kahit walang kasiguraduhan kung ano ang mangyayari? O tuluyan ko na lang ba siyang iwasan at mag-focus sa pamilya ko para matapos na ang pagkalito ko? Hanggang ngayon, tuwing naiisip ko siya, isang tanong ang paulit-ulit kong itinatanong sa sarili ko.
Si Ma'am Marcela ba ay naging isang pagkakamali lamang sa buhay ko o isa siyang taong dumating para ipaalala sa akin ng isang bagay na matagal ko nang hinahanap? Kayo na po ang humusga at sana mabigyan ninyo ako ng payong makakatulong sa susunod kong hakbang. Lubos na nagpapasalamat, Edwin. Sa atin pong mga listeners, ano sa tingin ninyo ang tamang gawin ni Edwin para matahimik na ang kanyang loob? Dapat pa ba niyang kausapin si Madam Marcela o hayaan na lang niya na ibaon na sa limot ang lahat? Comment down below at sigurado kong mababasa niya ang inyong mga iiwang komento. See you po on our next confession.